Maganda ang buhay mga kanilyonaryo, ako po si Nilo Patrilan, isang financial educator dito sa IMG at welcome sa isa na namang episode kung saan pag-uusapan natin ang mga practical na tips para maging mas matalino sa paghawak ng ating pera. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang ilang simpleng hakbang para mas maging responsable at matalino sa pamamahala ng ating finances. So number 1, alamin ang iyong priorities. Isa sa mga unang hakbang sa pagiging matalino sa pera ay ang pagkakaroon ng malinaw na financial priorities. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang mga goals ko? Mag-iipon ba ako para sa emergency fund o baka para sa retirement? Kailangan nating tandaan na ang pera natin ay limitado. Kaya't mas maganda kung ilalaan natin ito sa mga bagay na talagang mahalaga. Number 2, budget bilang kaibigan. Ang tamang pagbabudget ay isang makapangyarihang tool para makontrol ang iyong pera. Gumawa ng simple at realistic na budget para matiyak na hindi ka lalampas sa iyong kita. Gumamit ng 10-20-70 rule. 10% para sa iyong tithes, 20% para sa iyong savings and investment, and 70% para doon sa iyong mga daily needs or expenses. At number 3, pag-iwas sa utang. Hindi natin maiiwasan ang pagkakaroon ng utang, pero pwede natin itong i-manage ng maayos. Unahin ang pagbabayad ng mga high interest debt gaya ng credit card para hindi ka malubog sa interes. Sa simpleng disiplina, maiiwasan natin ang pagkalubog sa utang. Number 4, pag-iipon para sa emergency fund. Isa pang mahalagang aspeto ng pagiging matalino sa pera ay ang pagkakaroon ng emergency fund. Layunin natin na mag-ipon ng 3 hanggang 6 na buwan na iyong mga pang-araw-araw na gastusin para may buffer ka sa oras ng mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkawala ng trabaho o biglaang gastos or ang pagkakasakit. Number 5, pagpapalago ng pera sa investment. Sa sandaling meron ka ng emergency fund, magandang idea na mag-isip ng paraan para mapalago ang pera mo sa pamamagitan ng investment. Maaari kang mag-aral tungkol sa stock market, mutual fund, Kaiser Ultimate Health Builder 3-in-1 saving plan kasi meron itong healthcare, life insurance at investment. O kahit sa mga passive income streams para mas mapalago ang iyong pera. At dyan nagtatapos ang ating mga episode mga kanilyonaryo. Sana ay may napulot kayong mahalagang tips na makakatulong sa inyo para maging mas responsable at matalino sa paghawak ng pera. Walang shortcut sa financial success, pero sa tamang disiplina at kaalaman, kaya natin to. Paalala sa mga listeners, mag-subscribe sa aking YouTube channel, TikTok, Instagram, at sa Facebook para mas marami pang financial tips at kwentuhan. Bye!